Good afternoon mga kaibigan, meron tayong customer na XTC Yamaha hindi umandar. Inila ng may-ari. Ayan, matuto kayo sa pag-wiring nito at pakisuyo na kung okay lang, maki-like and share at follow para sa mga karagdagan ng mga tips natin sa pag-ayos ng motor. Sa una-una natin gagawin, natin ang susi. Tapos itong kanyang spark plug cap, bunutin natin. Tapos luwagan natin. Tapos hugutin natin. Pakilagay na lang pakisuyo dito, ilagay natin sa ganyan at titingnan natin kung mayroong lalabas sa kuryente dyan. Papadyakan ko, dapat mayroong lumabas sa kuryente. Wala mga kaibigan, kaya pala hindi ito umandar kasi walang kuryente. So ano ba ang una naman natin isunod na pag-check para umandar? Punta tayo dito sa upuan. Tarasin natin sa upuan. Kaibigan ang kanyang upuan, nandito yung CDI ng motor. Nandito nakalagay yung CDI ng motor dito. So babaklasin muna natin. Ayan mga kaibigan ang kanyang CDI. Atin ititis ko mayroong supply. So tatanggalin natin. Ito pala ay stock niya. Stock niya ito. So sa pag-test natin mga kaibigan, ang una-una natin na iti-test dito yung supply ng CDI kasi hindi aandar ang CDI once na walang supply. So umantay lang ito ng ground at saka negative and then pulser. So i-clip natin ang ating test light sa negative. So body ground, alin man sa ground na walang pintura, alin man sa na walang pintura, okay din 'yon. So paano natin mahahanap ang positive ng motor na XTC Yamaha? Hanapin lang natin mga kaibigan ang pula na may stripe na puti. Pula na may stripe na puti, tusukin natin kung mayroong kuryente na lumalabas. Ito, pula. Ito. Dapat yung test light ko, umilaw yan. Taas mo para makasabay. And then, i-kick naman ulit natin kung mayroong kuryente. Kasi wala itong battery. Kaya pala mga kaibigan. Kaya pala walang supply kasi walang kuryente. Ano? Wala mga kaibigan. Wala eh. So, sunod natin napuntahan mga kaibigan kung bakit walang supply. Doon tayo sa ignition switch. Dito tayo sa ignition switch. Sa ignition switch, baklasin muna natin. Hanapin muna ano ito koy. Tanggalin natin ang ulo. Punta tayo dito. Yung kulay pula, tusukin nyo. Ayan o. Tusukin natin ang kulay pula. And then, pagkatusok natin, yung kulay pula, yung ating wires na galing sa ating ignition switch. Ayan. Dapat meron tayong makita na reading. Saan mo kung meron ilaw? Tusok mo. Tingnan mo ko na no. Ilaw. Ora. Walang ilaw mga kaibigan. So walang kuryente. Punta tayo dito mga kaibigan sa kanyang regulator. Punta natin sa regulator. Alamin natin kung bakit walang kuryente. Dito mga kaibigan sa wires ng ating regulator, makakita tayo ng kulay pula. Ang kulay pula ng ating regulator, yan ang ating output ng ating regulator. Ibig sabihin, yung magdi-deliver yan sa ating battery at papunta sa ating ignition switch, yung tinusok natin kanina na pula, dapat sana mayroon ilaw yon. So papunta tayo dito kasi dito nagsisimula yung supply na galing sa ating susian, sa ating ignition switch. So tusukin natin ang kulay pula. Yamang wala itong battery, kick lang naman natin uli. Dapat mayroon tayong reading dito na makikita once panidyakan ko. Padyakan ko. Umilaw? Ha? Wala talagang supply. Wala mga kaibigan, wala. So, yamang walang output na lumalabas dito. So, i-check natin yung regulator kung talagang good pa siya. Pero yung regulator ay nag-aantay lang ng supply na galing sa ating stator. So punta tayo dun sa pinaka-main.
Ang dalawang puti na yan, tanggalin natin. Tatanggalin natin mga kaibigan na. Yan. Ayun, nakita natin mga kaibigan. Sunog yung terminal ng ating ano. Sunog. Yan dahil makita na sunog. Oh, ayun, oh. So, ibig sabihin, wala na itong function dito. Ito kasi nagbibigay supply sa ating ano, sa ating regulator. Tapos ganito natin gawin sa pag-test nito. Dito natin ikakabit yung isa sa dulo. Sa pag-test nito, ganyan ang isa. Tapos dito din ang isa. So dapat pag ikiko magkaroon siya ng ilaw. Pag ikik daw tabi ron. Ayan mga kaibigan, umiilaw siya. Ayan. Ibig sabihin yan mga kaibigan, good yung ating stator. Kasi umiilaw siya. So ang gagawin natin ito, wag na natin ibabalik dito sa sakit. Okay na ron, salamat ron. Wag na natin ibalik sa sakit. Ano na natin siya dito. Idirektan lang natin siya. So panoorin nyo at ididirekta natin. Okay, ito ididirect natin siya dito. Yan, ididirect natin, ibabypass na natin itong kanyang ano, yung kanyang switch. So ito tapos ikakabit na natin mga kaibigan. Yan. Para gumana pa rin ang kanyang neutral light. So ayos na, doon na tayo pupunta sa regulator. Tapos tusukin na natin uli ang kulay pula, ang output ng ating charger. Dapat umilaw ng ating test light kasi nahanap na natin doon ang naging sanhi ng problema. Sige, cake. Ayan mga kaibigan, mayroon ng output ang ating motor, ng output ng ating regulator. Good na siya. So ngayon dahil good na siya, titingnan na natin dito sa ating ignition high tension wire sa ignition coil, ang wires niya. Titingnan natin na kung mayroon ng lumabas na kuryente. Sige, isat pa. So, ganun lang sa pag-troubleshoot ng ating motor mga kaibigan, ano? Maraming salamat sa panonood. Like and share sa karagdagan ng